Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang wala na sa top 200 podcast. Ang host, isa sa mga host ng Kodichi Mates. Walang iba kundi si Tristan Ting. Yan, welcome mga papa sa bago na namang episode ng Tatayhood Podcast. Parang tagal natin hindi nag-record, no? Oo, kasi naoperahan ako eh. Naoperahan ka, tapos kahapon, uso kasi sakit dito sa sa tawag doon, sa Pilipinas eh. Kaya lahat ng, parang long flu, kumbaga. Ito, may nagtatanong, Tristan, kung ano yung, sabi ni Julius PC. Julius PC, huwag mo naman kami pangunahan. Antayin mo kami mag-segue sa topic namin. Pero yung topic namin ngayon, maganda to dahil tawag dito, hindi siya papakantots. Kasi nga, sabi ni Sara Pascual dito, nakakabitin daw ang papakantots natin. So, pero sakto yung dating mo, Raymart Katapang. Shoutout sa'yo. Nandito ba si Raymart? Ito, si Bebu 0914. Tsaka sana hindi pala. Si Raymart ba yung maraming followers sa Facebook? Si Marlon, yung taga Melbourne. Ayan. So ano ba yung, topic natin ngayon ay tungkol sa gentle parenting, pero hindi yung katulad ng iniisip nyo. Oo. Ito yung kasi may napanood kami sa YouTube na na ipe-play naman namin dito yung episode, yung YouTube video. Yung mga bata, yung lumalaban na sa mga magulang dahil sobrang nung mga magulang eh. Yung parang gentle parenting, not nice yan, yan. Tapos yung mga bata, yung parang masyado silang empowered na maging masyado silang empowered to say their thoughts na sa totoo tama, wala namang masama doon eh. Pero minsan lahat nga ng sobra masama eh. So baka may mga basher na naman dyan na sabihin, itong si Tristan, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Nagbabla bla bla na naman. Kayo nagpa-broadcast extraordinary. Play mo na nga bago pa uminit yung ulo sa ang inang yan. Ito, play ko na. Give me my phone, you idiot! You want me to take your iPad away? No! Hands are not for hitting. I don't like that. That hurts. Children are invited. Ayan, pasensya na kung mahina pero di ko na yan. Kung narinig ninyo, nakita ninyo parang yung mga bata nagme-meltdown, di ba? Parang nagme-meltdown. Kung nakita ninyo sa video, yung mga bata yung hinahambalos yung yung parents sila, lumalaban talaga sila. Parents sila, lumalaban sila. May nakita pa ako yung isa ginagawa, yung pinipickaxe yung trailer ng tatay. Oo. Tapos yung isa nagwawala kasi hindi mabigay yung iPad. Tapos mapapansin nyo, karamihan sa kanila puti. Oo. Yung quote-unquote gentle parenting, galing naman yan sa mga puti. Di ba? Oo. Tapos tayong karamihan sa ating mga politically correct na mga tao na may mga iba nga sinasabihan pa, Tristan, ayusin mo, magpaka-politically correct ka. Ayan, napansin ka na naman namin, lalo ka na namang aapoy. So, keep the bashing going. So, yun nga. Doon sa basher natin, pwede bang mag-comment ka din sa Facebook para tumaas naman engagement? Oo naman, tangina, masyado kang duwag, ayaw mo magpakilala. Yung sabi nga ni Big Daddy Jerry, valid ba pagka yung basher mo walang pangalan? Pero hindi nagka-count yan pero entertaining siya kasi duwag siya eh. Kaya niyang sabihin yung mga sinasabi niya without revealing who he is. So,
hindi niya kayang mag-comment sa Facebook, hindi niya kayang ipakita yung sarili niya dahil nga isa siyang duwag na politically correct kunyari. So, Pero na ito, napaka-righteous at napaka-runong at binibigyan tayo ng mga kung ano-anong mga terms na, hindi ko naiintindihan, bobo ko eh. Ikaw, matalino ka. Pero, you don't exist dahil ikaw ay duwag. Yun lang. so, ayun. So, pa-comment na lang sa mga social media pages natin. So, balik tayo doon sa topic na, ayun, sabi mo nga kanina, Tristan, isa sa mga na-observe mo is, sisigawan yung nanay, tapos, pinipick axe yung likod ng pickup truck na kung panahon natin yan, malamang sampal yung naabot natin yan, kaya bugbog eh. Totoo naman eh. Tsaka yun nga, yung sa ngayon, ako napapansin ko rin sa maraming parents din ngayon, yung kunwari, yung the way akong mag-parents sa mga anak ko, nasisita ko kasi nga, sinasabi ko nga, di ba, na madalas nasisigawan ko, namamalo ako, or minsan nagmumura ako. Na, yun nga, may mga nagsasabi nga dito. Kasi open naman ako dito eh. Kinukwento ko dito kung ano yung lahat ng ginagawa ko. Hindi ako nagmamalinis dito sa tatayhood. So, kinukwento ko lahat dito kung ano yung mga ginagawa kong pagdidisiplina sa mga anak ko. Yan, tumayo yung anak ko sa carpet na galit ako, pinagsisigawan ko. Na alam ko, mali yun. Pero, saan ba yung, ano bang tawag nito? Nasaan ba yung boundary mo para wag magalit at saka para maging gentle ka sa pagpe-parenting? Kasi nga, tong parenting, wala naman nagturo sa atin ito eh. Wala namang instruction manual. Natututo tayo through experience eh. Natututo tayo na kung may nagawa tayo ngayon or natuto tayo sa kung ano yung nakita natin sa magulang natin. Diba? So, madalas, kung ano yung nagawa ng magulang natin, yun lang din yung gagawin natin. And swerte tayo, meron ng internet, may mga research materials tayo. Kaya, ayun, dahil nga sa internet, punta tayo doon sa first segment natin na the rise of gentle parenting. Yan. Ito kasi yung ito yung definition ng yung kumbaga gist ng gentle parenting. Kailangan mo maging understanding, dapat yung meron kang empathy, at siyempre, zero punishment. Lalo na yung corporal punishment, yung pinapalo. Tapos, hindi ako nag-agree sa sa zero punishment Kasi zero accountability yan eh. Ayun nga. Pero, ayun nga, tapos, siyempre, ito yung mga uso sa Western culture, sa mga white people, noong 2010, na ito yung reaction nila towards authoritarian parenting. Ito yung old school parenting na sinasabihan. Ayaw nila yung, ano ba to? Yung parang ayaw nila na ikaw yung boss nung mga anak mo. Oo, yung tipong ayaw nila na walang choice yung mga bata. Kumbaga, komunista kayo sa loob ng bahay. Ito kasi, kaya nga, ito sinabi to nung kendo teacher nung anak ko. Dun sa martial arts. Ang sabi ko kasi, sabi niya, i-enroll mo na rin yung bunso mo. Sabi ko, kasi ayaw niya eh. Sabi ko, maybe when he's ready. So, nagpapaka-gentle parenting nga ako nun, di ba? Binibigyan ko siya ng choice, yung bata. Ang in-explain sa akin nung instructor. Sabi niya, yung mga bata, kaya kailangan nila ng guardian until they are 18 is because they can't decide. Yung utak nila, hindi pa develop to decide for themselves. And nandyan tayo para to make that decision for them. Ito, hindi ito galing sa akin So, ito, sinabi to nung trainer. So, parang same lang yan. Ang daming mga magulang na nagkakausap daw sa kanya na, nga, yung anak ko, ang gusto lang kainin chicken nuggets. So, yun lang yung pinapakain ko. Sabi ko, ako guilty rin ako dyan, sabi ko sa kanya.
Pero sabi niya, pero anong nutrition nun? Sabi niya, anong nutrition makukuha nun? Sa parang back in the day, puti ito yung nagsasabi sa akin. Back in the day, you only eat what's served on the table. This gentle parenting bullshit, it just makes you weak sa mga mata ng anak mo. That's why we all get manipulated by the internet because of this gentle parenting shit. Puti yung nagsabi. Tapos nag-sign up ka na. Right then and sabi there. ko, sige, sign up ko na si Rocco. hindi ko pa rin sinign up. Pero may point siya na parang ako naisip ko, nga, pag nilagay ko na yung bata doon, dapat wala siyang choice kasi dapat ako yung magdi-decide And ako, kumbaga, ang sinasabi lang niya, ina-explain niya na yung parents should know better and dapat mas confident tayo sa mga desisyon natin sa mga anak natin. Lalo na kung hindi naman mali yung i-enroll mo sa martial arts. Buti sana kung ine-exploit mo yung bata. Hindi naman I-enroll mo naman siya sa maganda or hindi mo naman siya pinapakain ng tae. Mas mahirap nga yung pinapakain mo lagi yung mga non-nutritional food Kasi pagtanda nun sila yung kawawa Tama naman. So, ito, sabi ni Sarah Pascual, gusto ko i-try i-gentle parenting, pero gusto ko i-try mag-gentle parenting, pero mukhang di uubra sa anak ko. Kaya kapag in bad behavior siya, tinatanong namin siya kung sino ba mas nasusunod, magulang ba o anak. Tapos ayun, sabihin niya anak, na dating sa point na napapagalitan sa nasisigawan kapag di nakikinig or sumusunod. Gentle parenting kapag maraming nakatingin, pero kapag kami lang ayun, pinapagalitan namin, depende sa gravity ng maling ginawa. Blend lang ng old school at pinch ng gentle parenting. Parenting. Putek, ayaw ko magpalaki ng blank. So, fill in the blanks na lang kung ano yung ayaw. Ang bugok. Yan. Hindi, pero totoo yun Minsan, isa pang sasabihin ko. Kunwari, nasa public kayo, tapos napasigaw ka doon sa anak mo. Yung panahon ngayon, nagtitingin yung mga tao. Grabe to si Tristan. Sobra naman to doon sa anak niya. Child abuse. Yun. Tas ito, isang beses to, pinagalitan ko si Rocco. Sinabihan ako niya ni Rocco. Ito si Rocco matalino Sinabi niya, I will report you. That's child abuse. Talaga? Report me. Kasi tinuturuan siya sa school about that gentle parenting. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, sabi sa akin ni Rocco. Pinapagalitan ko, hindi ko siya pinalo, hindi ko siya, sinasabihan ko lang siya. Sabi, hindi mo pwedeng gawin yan, that's child abuse, ganto. Hindi ko matandaan kung ano yung ginawa niya pero nagalit kasi ko. Na dapat hindi ganyan, ganto. Sabi ko, di i-report mo ako, ito yung phone ko, tumawagan ng 000 para makulong na ako and you don't have a dad. And then grow up without a dad, nobody will work. And then you don't get whatever you want. You don't get the things that you have now. So, natulala siya. Sabi ko, report mo na ako. Gusto mo ako mag-dial? Hindi natulala. Ba't di mo dinadial? Sabi ko, wag mo akong takutin. So, para sa akin, gusto ko pa rin ipakita yung authority ko over dun sa bata. Alam ko na kung bakit. Sinabi ko, nagtotopak siya sa kotse. Sabi ko, bumaba ka na sa kotse. Iiwan na kita dito. Bumaba ka. Huwag ka dito. Huwag ka na sumakay. Kung ayaw mo sumama sa pamilya mo, lumayas ka na dito. Yung mga drama gano'n ng mga magulang. Ginanong ko na. I go, get out of the car. Tapos sinara ko yung kotse. Tapos sasakay ako kunyari. Sige, diyan ka na. Maglakad ka pa uwi. So, yun yung Pero naalala ko yun, yung tawag doon. Naalala ko dati, ang pagdisiplina sa amin, hindi kami pinapanood ng TV. Kumbaga, parang ang discipline sa amin, may oras lang yung TV sa amin. At yung TV na yon is 6 p.m. hanggang 8 p.m. So, 6 p.m. to 8 p.m.? Oo. So, ang mapapanood mo lang doon, balita. Tapos meron kang 1 hour na either papanoorin mo yung Sailor Moon o kaya yung mga magandang, ano yun? Slam Dunk.
Slam Dunk, o kaya yung pinaka-paborito kong palabas sa buong mundo, Palibhasa Lalaki, ganun. yun lang. So, parang, ang hirap din i-balance between yung pagdidisiplina with disiplina na magkakaroon ng trauma. Kasi definitely yung ginawa sa amin na yun, hindi naman siya traumatic. Yung nga lang, napag-iwanan ako sa mga ibang sa Filipino pop culture, pero di naman na trauma. Pero kumbaga ano bang, isipin mo, kung napag-iwanan ka sa Filipino pop culture, ano bang naging epekto sa iyo nun? Di ako makasabay sa Machong Chismisan. Tanggal ka lang sa Machong Chismisan, di ba? Hindi ka naman nasiraan ng ulo, di ba? Sabi ni Doc Buo, Sailor Moon X. Hindi, pero ano din eh. Yung sinabi mo nga na wala naman masamang magdisiplina, basta lang wag matotrauma na yung mga bata. And ako, inaamin ko naman na yung sa akin, kasi nga, all throughout naman dito sa podcast na to, binabanggit ko yung sa panganay ko na na-trauma rin sa parenting style ko And umabot nga sa point na nag-aaway kami ni Luis kung paano yung pagdisiplina ng mga bata Kasi nga, parang sa mga nakikinig na hindi pa magulang, mahirap siyang ibalanse sa totoo lang. Hindi siya wala kasing manual para maging parent. Ang alam mo lang is kung paano kang pinerent ng magulang mo. Oo. So, tsaka yung go, sorry. Hindi, definitely agree ako doon. Tapos, yung parenting din, very unique Very unique. Depende sa temperament ng bata. Tapos, unique din sa circumstance niyong mag-asawa. Yun. Kasi kunyari ito, iba yung style ko sa pag-parenting ko dito kay Rocco versus kay Rigo. Si Rigo, tahimik siya, hindi siya nagsasalita masyado. Tapos si Rocco, upfront. Yun nga, sabi nga ni Moses dito, walang one size fits all. So lalo niya, dalawa yung anak mo, ang hirap i-balance na parang yung isa magmumukhang favorite mo yung isa. Madalas nga nasusumbatan ako ng bunso ko Mas paborito ko daw yung panganay. Kasi daw kinakausap ko daw lagi. Siya daw hindi ko daw kinakausap. Pero yung totoo, lagi ko siyang kausap. Mas gusto lang niya ng mas maraming atensyon. Yung panganay ko, lumalapit lang sa akin para makipag-usap. At makipagkwentuhan ng tungkol sa mga dinosaurs, sa mga shows, sa mga anime. Siya, ang gusto ng bunso ko, ako yung lalapit sa kanya para makipagkwentuhan sa kanya ng mga Thomas the Tank Engine, ng Plants vs. Zombies. Syempre, hindi ko yung nagagawa Teka lang. May importante ako tatanong. May Thomas the Tank Engine na? Akala ko Thomas the Train lang yun. Yun nga, Thomas the Tank Engine. Ano yun may nakita ako, pinapanood nga niya sa YouTube TTE guy. Sabi ko, ano ba yan? TT guy? Yung pala, Thomas the Tank Engine. Check ko nga yan. Guys, may bago na tayong TTE. TTE guy. Yan. So, Thomas the Tank Engine yan, ibig sabihin. Is that right? TTE guy? Yeah, TTE is Thomas the Tank. It's not TT guy? No, not TT. It's not TT daw. Yan, sinabi na ng anak ko. Rocco, say it here so you can be in the podcast. Say it. It's what do you call it? TTE guy. Thomas the Tank. In the mic, he can't hear you. Thomas the Tank Engine. Okay. Thomas the Tank Engine. It's not what? It's not Tite. Okay. So it's not Tite daw. TTE guy. Yun. So madalas nasasabihan pa ako na hindi, mas mahal mo si kuya. Kasi nag-uusap kayo. Ako hindi mo masyadong kinakausap. Ganun. Pero totoo, lagi siyang nandito sa likod ko. Makikita mo laging nandito, laging nakaupo, laging katabi. Mas siya nga kasama ko So, babalik lang tayo ulit dito sa gentle parenting. Yung totoo kasi, magandang intention kasi siya Pero minsan, para siyang para siyang parenting without breaks.
Na, maganda yung kinakausap mo. Ako, kagaya ng sinabi ni Sarah dito sa comment kanina, tinatry kong i-combine yung kung paano yung parenting style ko sa gentle parenting. Kumbaga, tinatry ko rin mag-improve naman eh. Na pag meron ako nasabing masama or na napasobra ako, na-remind ulit ako ng misis ko na sobra naman yung sinabi mo. Kinakausap ko yung mga anak ko na, kasi nasabi ko yun kasi galit lang ako, dapat ganito. Para lang mabalanse na ine-explain mo pa rin sa kanila kung ano yung nangyari. Na nagalit ako kasi ganito. Para lang nagkakaroon ng konting empathy. Pero hindi pa rin yung zero punishment. Yun. Pero yung ay magandang sinabi mo na ini-explain mo sa mga kids mo kung bakit sila pinapagalitan, bakit sila disiplina. Para sa ganun, pag sila na yung adult o sila na may anak, ganun na din gagawin nila. Kumbaga, yun na yung parang blueprint nila for on how to be a parent. Oo. Pero kasi sorry. Hindi kasi sabi ko sa na may mga ibang instances kasi, lalo na, kuya sa akin, diba, may autism yung anak ko. So, minsan, yung may mga ibang bata na nananakit sila o kaya malikot yung kamay. Hindi malikot ang kamay na nagnanakaw malikot na kamay na kung saan. Kumbaga, malikot sila in general. So, dito yung papasok yung when kindness turns to chaos. Ito yung mga parents na nagsasabi sa mga anak nila na gentle hands please. Ito, naka-relate ako kasi doon sa therapy ni Sven, yung gentle hands na yan. Kunyari, bago kasi mag-session sa isang therapy, papa-sit still muna yung bata for 2 minutes or 1 minute siguro kung bago lang. Ang purpose yun is para masanay na maghintay. Kasi yun yung isa sa mga behavior na gustong i-impart. Pero, siyempre, iba yan sa normal na bata, sa mga neurotypical na kids. Ikaw ba, Tristan, kapag sinabi mo gentle hands sa anak mo, mag-gentle hands ba yan? Daray natin ngayon. Rocco, gentle hands. What? I don't know. Kita mo? Sagot lang ba? So, tingin ko, pero ano ba ang ibig sabihin ng gentle hands, please? Parang lang yun. Parang equivalent yun sa behave, sit still, don't be, parang yun. Just behave. Pero may mga ibang bata kasi. May mga ibang bata kasi na, kunyari, sinabihan mo na ganyan, gentle hands please, behave ka lang dyan Pero tapos yung boses mo yung malumanay lang na, gentle hands please, behave ka lang. So may makikita pa rin ako mga bata. Sobrang gulo pa din. Hanggat hindi nanlilisik yung mata mo, na lumuluwa na yung mata mo na, putang ina mo, tumigil ka. Hindi sila tumitigil. Totoo yan. May mga ibang bata talaga na talagang may lahi ni Satanas na talagang kahit anong pagalit mo, kahit anong sigaw mo, kahit anong lisik ng mata mo, hindi pa rin matitinag May naalala ko tuloy yung kinakapatid ni Sven. Meron siyang speaker na hugis na bear. Tapos binabang niya sa pintuan. Tapos sinaway siya ng tatay niya na, uy, wag mong wag mong ibang yan, masisira. Tinitigal lang siya. Tapos binang ulit habang na mas malakas. Hindi ito autistic Hindi ito autistic. Talagang may sa demonyo yata yung bata. Yun. Pero ito naalala ko kasi, nanood ako nung Chris Rock dati dito. Meron siyang beat na sinabi niya, yung lagi daw sinasabi ng mga parents pag nagkakaanak, yung mga bata daw, they are angels, bigayan ng Diyos, pinanganak yan, nalikas na mabuti. Sabi niya, that's not true.
These Oh, kids, they're born to be evil. Yun sabi niya. Pinanganak na mga little na mga masasama yung mga bata. Sabi niya, yung anak ko, wala namang nakita yan. Yung anak ko, nung kinder, pumunta sa daycare. Nangangagat ng mga bata. Sa tingin mo, nakikita niya kaming mga magulang niya na nagkakagatan? Saan niya natutunan yun? Inborn yun na masama yung mga bata. Dahil kaya nga, kailangan yung parents, hindi mo sasabihin na, they're just being themselves. Hindi. Nandun ka para i-guide. Na hindi naman ako nakita nung anak ko na nangangagat ako ng mga tao eh. So bakit siya nangangagat? So sabi niya, hindi tama na sinasabi natin na likas na mabuti yung mga bata na pinanganak. Magiging likas na mabuti yan pag tinuruan mo ng mabuting asal. Kaya nga tawag ko doon sa inana ko, little shit eh. Ang inagago. Pero ito, ayun. comment ni Mo. Na parent shame na po ba kayo dahil nag-refuse kayo mag-gentle parenting? Ako madalas, dito sa podcast na to, may mga nagko-comment, grabe yung si Tristan. Ipakinig mo sa mga anak mo yung mga sinasabi mo. Naririnig nila yan araw-araw, sinasabi ko sa kanila yan. Na mas priority ko yung nanay ninyo kaysa sa inyo. So, alam nila yan. And kaya pagka inaapi nila yung nanay nila, dahil mabait yung nanay nila sa kanila, pagka sinasalitaan nila ng hindi maganda yung nanay nila, pag tumingin na ako, tumitigil sila. At sinasabihan nila na nagsusorry sila sa mama nila. Kasi hindi pwedeng gawin nila yun lagi sa nanay nila. And alam nila na as long as nandito ako or buhay ako, hindi ko papayagan na ginagano nila yung nanay nila. Kasi yung misis ko may pagka-gentle parenting eh. Yun yung nagbabalansi sa aming dalawa eh. Siya yung nagbabalansi sa akin din eh. Para maging na wag maging masyadong harsh. And ako rin yung nagbabalansi sa kanya para hindi siya inaabuso nitong mga bata. Eto, kanina lang. Sinabihan lang niya si Rocco na wag mong hawakan yung basura ng mamantika yung kamay mo. Na medyo tumaas yung boses niya. Sinabihan ka agad nito na, Mama so mean, I hate Mama, blah, 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 blah. So I go, why do you have to say you hate your mom? You're just hurting her feelings? So sabi ko, binilang ka pa niya ng KFC, eto, binawa niya lahat. No, sinignan ko na. Say that again. Tumahimik na. Say sorry. Nag-sorry na. Kailangan merong authority. Pero yun, tawag doon. I-segue ko lang doon sa sinabi mo kanina. Sinabi din ng marriage counselor before, way back, na dapat talaga sa mag-asawa, ang priority nyo is isa't isa. Secondary yung mga bata. Never dapat maging top sa priority yung mga bata. Dapat kayong dalawa yung mag-asawa. Kasi at the end of the day, kayo pa yung mag-asama eh. Yun nga. Mismo. Ayun. So anyway, balik tayo sa topic. Ito, dahil nga, siyempre, medyo bata-bata tayo. Dati, para mapatahimik yung mga bata, kailangan nila ng pacifier. Pero dahil uso ng internet, ang iPad o kaya mga gadgets o mga iPhones o mga phones na yung bagong pacifier tsaka babysitter. Ito, totoo to. Ito yung guilty din ako dito. Dito akala ko may comedian eh, na sinabi, tinanong kung how to be a parent. Tapos sinabi, depende kung gusto mo ba madalian o gusto mo bang mahirapan. Kung gusto mo madalian, bigyan mo sila ng iPad. Tapos yan, automatic na yan, smooth sailing ka na. Pero kung gusto mo ng challenge, laruin mo sila, makapag-interact ka sa kanila. Oo. Yun. Mahirap din minsan eh. Sa totoo lang, ito nakita ko sa mga ibang parents May ibang parents, kahit nasaan sila, pag sinabi nilang no iPad. So, ang mangyayari, yung bata, magme-meltdown yan. Kasi walang iPad. Tapos, nasa ibang lugar kayo,
Dahil nga, syempre, meron kayong rules eh. Yung Mm. rules, hindi nyo pwedeng baliin kahit nasaan kayo. Wala, Oo. ganito. Kunyari, mag-iPad ka, dapat 15 minutes lang. O tapos na yung time mo ng iPad, tatanggalin na. Nasa ibang lugar kayo. So, syempre, ang hirap makontrol kung wala ka sa sarili mong environment eh. Oo, totoo yan. Tapos, may ibang parents na, sige, papabayaan ko muna. Ngayon, pwede kayo kasi nasa ibang lugar tayo eh. Para makapag-relax tayo, para hindi rin ako ma-stress na hindi kayo pwedeng mag-iPad or hindi kayo pwedeng mag-gadgets, hindi kayo pwedeng mag-sweets. Since nasa labas tayo, free reign yung pwede nyo gawin. Kasi nasa ibang bahay tayo eh, nasa event tayo eh. So, to sa mga nakikinig, sa tingin nyo ba, ano ba yung tama? Dapat ba, do we still abide by the rules na, kung ano yung rules natin sa bahay, bawal kayo mag-sweets ng hanggang 2 lollipop lang kayo. Kahit nasa labas kayo ng bahay ninyo, dapat ganun lang? Or pag nasa labas kayo or nasa ibang bahay kayo, pabayaan nyo muna. Parang may konting bending of rules. Yan, ilalapag ko na yan So, sagutin nyo. Ako kasi hindi ko rin alam eh. Niisip ko, sumaside ako dun sa mas madali na pabayaan mo na para at least stress-free ka habang nasa ibang lugar kayo. And para hindi rin nagme-meltdown yung bata habang nasa ibang lugar. Ako, mag-side din ako dyan na kapag nasa labas, kasi pag dito sa bahay, lagi kong as much as possible, tinitrain ko si Sven na kumain ng variety ng pagkain. Mga lutong ulam. Pero pag nasa labas, kung ano yung kakainin niya kaagad. Kasi, ayun, kasi lumabas kami. Tapos baka magutom. Ako din mahihirapan. Tsaka siyempre, pag bagong pagkain yung kakainin niya, madaming iyakan, madaming frustration, magkaka-bad-tripan pa kami. So, doon, ayun, katulad mo, Tristan, doon ako sa madali. Kasi minsan, ang hirap kontrolin pala na pag wala ka sa natural, wala ka sa home court mo, kumbaga. Oo. Hindi mo siya makokontrol eh. So, yun, i-comment nyo na lang din yan dito, tsaka, sabihin nyo rin kami, magbasa lang tayo dito ng comment. Sabi nito ni Julius PC, children's behavior is the children's way to communicate. Tama naman yan. Lalo na sa mga toddler and Tapos ito pa sabi niya, hindi naman lahat ng mga bata alam to regulate their emotions and to communicate, di ba? Kaya nga may parents to guide them, not to judge and crucify them. Ito sabi ni AIDS Tolentino, kapitbahay ko to. Ganon din kami. We have a house rule na kids are only allowed to use their iPad during school break. Pero kapag nasa labas kami, we allow them to use our phone. Ito, na-witness ko to, sila AIDS, ganyan eh. Pag sa bahay nila, bawal kumain ng mga matatamis, yung mga anak niya, tapos may oras lang yung iPad niyan. Sabi nga po, pati siya, hindi yan nag-cellphone sa bahay. Kasi nga, ang hirap daw dahil nga hindi siya hindi siya makapag-reply sa mga message kasi hindi niya nilalabas yung phone niya. So pati kasi siya. Kasi sasabihin ng mga anak niya, ba't ikaw nag-YouTube ka? So pati sila, bawal. Damay-damay pa lahat. Ito, gusto ko itong sinabi ni Mo. Abide para lahat stress. Wala mag-relax sa lakad na to. Wala mag-relax sa pamilyang to. Lahat stress. Lahat tayo, damay-damay na. Yun nga yun yung mahirap eh. Pag biglang may nag-meltdown, damay-damay lahat, tapos hindi na kayo makakapag-enjoy. Sira na yung mood, no? Sira na yung mood ng bata. Pero, eto, so, punta tayo sa next segment. So, pinaka-tanong na lang dito sa next segment na to, sino ba yung may responsibility para magdisiplina ng anak? Yung mga teacher ba o yung mga parents? Kasi ako, personally, yung anak ko, so everyday may therapy or basta meron siyang therapy session, meron siyang school, meron siyang tutorial. In terms of the discipline, ang tuturo sa kanya is kung paano i-regulate yung emotion eh. Tsaka kung paano i-communicate yung emotion eh. Dahil nga autistic siya, hindi pala dahil autistic siya. Kahit autistic siya, hindi ko siya pinapabayaan na he'll get away
doon sa mga request niya kung hindi siya, kung ano, kumbaga, dahil sa gusto lang niya. Or, kunya, pag sinabi niya na gusto ko punta sa mall, hindi ako agad-agad na mag-bend backwards na, okay, punta tayo sa mall. O kaya kung ano yung mga gusto niya. Usually, mag-bend backwards ako sa kanya pagdating sa pagkain. Kasi yun yung ano yun yung, kumbaga, pagdating sa kanya, basta hindi siya magutom. Yun yung first priority. Pero Kaya ang laki ni Sven Oo, kaya laki yan. Basta hindi siya magutom. Yun yung aking objective. Pero yung kunyari, may mga laruan siyang gusto. Hindi ko papayagan yan. So, for me, dito sa question ko din, sinagot ko din question ko, na majority talaga, sa bahay talaga nagsisimula yung pagdidisiplina. Ito, yan na, yung sinabi mo kasi, naalala ko kasi nung sinabi mo yung may mga gustong bilhin na laruan. Oh. So ngayon, si Rocco, natuto na siyang mag-browse sa eBay. Okay. Yung natuto na eBay siya. na yun, meron ba siyang account sa eBay? Wala siyang account. Okay. So, natuto na siyang mag-browse sa eBay. So, marami siyang nakikita na, yung parang ako, para akong yung nagbabrowse ako sa FB Market. Nag-window shopping ka. Marami kang nakikita na mga kung ano-ano. Tapos papakita sa akin, tatay, this was supposed to be $20, but now it's just $10. Can we buy it? Ako po, kasi sales to ko lang. So ako, sasabihin ko, hindi pwede. Kita mo, tinatanong ako ngayon dito, what are you talking about? Kasi alam niya So, sasabihin niya, sabi ko, no, hindi pwede, mahal yan, ganito. Gagawin niya. So, sinabi mo rin na magbe-bend backward sa mga ganyan. Gagawin niya, pag sinabi kong hindi pwede, alam niya, yung nanay niya, mabilis pumayag. Sasabihin niya, mama, can we buy this, ganito. Wala na, tapos na. Ako, lagi ako kontra ko Nasabihin ko, hindi pwede. Ako, hindi pwede. So, ngayon, nag-agree kami ni Luis ngayon na parang, hindi, pagka may gusto yan, tapos masyadong mahal or parang kagaguhan na, hindi pwede. So, ina-explain namin, kahit magka-topak pa siya, mag-meltdown siya dyan, hindi pwede. Sabihin ko, ang ina-explain ko lagi, pwede mong bilhin yan pag meron ka ng work. Kaya dapat magtrabaho, mag-aral ka ng mabuti, mga ganun sabi ko. Aral ka mabuti, mag-pray ka sa God, ganyan. Tas, yun yung mga sinasabi, dapat nag-aaral ka kasi dapat gagawin mo yan. Hindi yung mga bagay, hindi lahat ng bagay makukuha mo. Yun yung ini-explain ko na hindi lahat ng bagay binibigay sa'yo ng magulang mo. Na alam ko dyan, may mga iba na naman magsasabi niya, kaya ka nga nagtatrabaho kasi para ibigay yung sa mga anak mo, bla bla bla, bla 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 bla, napakagaling ko. Tangina mo. So, ayan, sabi niya, affected na ako sa nobody. Pero yun nga, hindi, sasabihin ko, hindi, ano yan. Dapat kung may mga ibang bagay, pwede na ibigay sa'yo. Pero may mga ibang bagay, dapat ikaw mismo, na hindi dapat lahat hinahand down lang sa'yo. So easily. Kasi mangyayari yan, parang feeling nila, ang dali lang ng buhay Hindi mo sila tinuturuan ng na maging self-sufficient ba? Parang, yung ba? Tama, yun. Hindi nila ma-feel na kailangan nila i-earn yung isang bagay bago nila makuha yun. Tama, yun mismo. Pero kayo ba, Ingo? Kasi syempre, co-parenting kayo Paano yung pagdating kay Amy? Kailangan niya magpagtrabahuan yung gusto niya. Hindi, joke. Pagdating kay Sven. Hindi. Paano yun? Kasi, syempre, hindi kayo masyadong... Kumbaga, ikaw, iba yung style mo. Paano yung style pag nandun si Sven? Pag ganun, sinasabi ko na lang kay Amy na ito yung ginawa ko kay Sven, ito yung activities niya. Tapos mag-suggest ako sa kanya na... Kasi, for example, kami ni Sven, may routine kami na maglalakad kami dito sa area namin. Na sinasabi ko sa kanya na instead of going some place,
mag-ano na lang kayo, maglakad na lang kayo. Kasi feeling ko kay Sven, yun lang gusto niya eh. Gusto lang niya maglakad eh. Tapos, kung gusto niya bumili, may 7-Eleven naman dito eh. Pwede naman kami bumili doon ng chichirya. Nakatingin na naman sa akin. Gusto lang naman niya bumili ng chichirya doon eh. Hindi ko sasabihin dito dahil matitrigger siya. Matitrigger siya sa chichirya? Kapag sinabi ko yung specific na brand na yun. Anong brand ba yun? Siyempre, hindi mo may sabihin. Hindi mo pala pwede sabihin. Okay. Hindi mo pwede sabihin. Basahin lang natin yung comment dito. At sa mga nakikinig pala, follow nyo rin kami sa Facebook kasi nila-live namin to sa Facebook. So, para pwede kayong sumali sa discussion. So, ano yan? www.facebook.com/tatayhoodpodcast. So, may comment dito si Sarah Pascual. May rules kami sa anak ko pag nasa mall. If gusto niya ng toy at maraming gusto niya, once lang siya pwede magpabili ng anything. Kasi di namin pinupulot yung pera. Baka sakayan. Saka budgeted. Tsaka budgeted lang. Kumbaga, we make him understand that we work so that we can provide for him, di lang sa toys. Ito, sabi ni Moses. Lahat may responsibilities kahit strangers to other kids to some degree. It takes a village, ika nga, to raise a child. Hirap lang ngayon, maraming snowflakes na nag-take offense sa concern ng kapwa. Totoo yan, maraming snowflakes ngayon na ginagamit nila yon to feel self-righteous. Na magle-lecture sila ng mga kung ano-ano. Kasi pakiramdam nila mas magaling sila kaysa sa inyo. And lalo na to sa podcast na to sa Tatayhood, hindi naman namin sinasabi dito how good of a parent kami. Madalas nga dito lahat ng kwento namin is yung lahat ng namin ng failures. Ako lahat ng mga struggles ko sinabi ko na dito, kaya nga lagi akong nahuhusgahan dito eh. Kasi wala ganun talaga eh. Walang perfect eh. Hindi mahirap maging perfect eh. Ang maganda lang nare-recognize mo yung mga mali mo and you try to improve dun sa or to learn dun sa lahat ng mga pagkakamali mo sa buhay. Ang daldal ni Moses ngayon, wala sigurong mga pasyente to. Ito, kung lahat ng tao siguro busy. Kung lahat ng tao siguro sa busy natin may concern at part sa pagtuturo ng disiplina sa lahat ng bata. First world country na tayo ngayon. Pero maganda yung sinabi ni Mo na kahit strangers, pwedeng turuan yung mga bata na sa disiplina. Kasi isang example niyan yung mga batang nagkakalat sa bakuran ng ibang tao. Yung galing basketball court, tapos bibili ng ice tubig, tapos yung natirang ice tubig nila, itatapon nila sa bakuran, imbes sa basurahan na pula sa labas ng bahay nila. So, parang pwedeng, possible na madisiplina sila. Hindi naman as intimate, as detailed as kung paano sila ididisiplina ng parents. Pero, to some degree, yes. Totoo. Tama naman. Ito pa, may isa pang comment dito. Kami, binabasa namin lahat ng comment dito sa Tatayhood eh. Kami, we teach, ito sabi ni Age Tolentino, kami, we teach them about finance by giving them $5 every fortnight. Sana all. At silang mag-budget kung anong bibili nilang toys. Dahil doon natututo silang mag-save lalo na kapag gusto nila ng medyo expensive na toys. They are also aware na birthday at Christmas lang sila nakakakuha ng malaking toys from mom and dad at from Santa. Grabe. Kaya nga sabi ko sa AIDS, bilang mo na ng Nintendo Switch yung mga anak mo. Huwag mo na antayin yung Pasko. Bigay mo na lahat. Pero feeling ko, mali ako dyan kasi may pagka-spoiler din ako eh. Kunwari may sinabi tong mga to. Naawa kasi ko na kunyari meron silang gusto na tas kinukulit ako ng kinukulit. Eventually, nag-give in ako eh. Bibiling ko na, pura lang naman. So pagdating ng mga Pasko tsaka ng mga birthday, wala na kaming mabili. Wala na. Parang hindi kami nag-aantay ng mga event para bumili ng mga bagay-bagay. And madalas, nandyan na yung mga, kung ano yung sinasabi nilang gusto nila, bibiling ko na kaagad. Oo. Kung may pera, yun.
And same, sa amin ni Luis, ganun din eh. Pag kung may gusto, ano mo na. Kaya pag Pasko, hindi na namin alam kung anong ireregalo namin sa isa't isa eh. Na okay, wala na kasi it's Kompleto Christmas tayo. every day eh. And it's birthday every day. Hindi, I mean, parang after COVID kasi, yun lang inaramdam. Magsisegue lang ako na yan. After COVID kasi naisip ko parang, hindi, ayoko nang mag-antay to get something kung kaya ko namang ibigay ngayon. Yun lang yung point ko lang doon. Pero okay din tong ginagawa ni AIDS na natututo yung mga anak niya sa pagbabudget. Kasi ako nahihirapan akong gawin yan. Sa pagbabudget, you mean? Pagbabudget, tsaka yung hirap akong magdisiplina ng mga anak. Kasi may pagka-spoiler talaga ako. Pagdating sa pera, pagdating sa finances. Oo, pagdating sa pera, pag meron silang gusto, gusto ko rin ibigay sa kanila. Kasi gusto ko naman hindi naman ako sobrang samang magulang. Kumbaga, mahilig ako mang-disiplina. May good points din ako ng konti. So, yun siguro na parang kung kaya kong ibigay na ngayon, madaling nila akong mabend eh. Nasabihin ko lang, hindi. Tapos konting kulit lang sa akin, na pa ako eh. Nako-convince ako kagad. Grabe. Sige na, bilhin na natin. Sana pati yung mga listeners natin, madaling ma-convince. Lalong-lalo na sa pag-Patreon sa atin. www.patreon.com/papapatreon. Hindi namin gagamitin yung pera para sa pansarili namin. Gagamitin namin yung pampasweldo sa Opus Plus tsaka kay Ambet. Oo nga. Tsaka pag nag-expire na si StreamYard, pambayad namin kay StreamYard yan. Para makapag-live kami. Sana all tatay si Tristan din tayo na. Si Raulo. Ayun. Ito siguro sa last natin. Sa last segment natin. Paano ba yung balanse sa pagpe-parenting? Ano ba yung magandang balanse between empathy tsaka discipline? Kasi, empathy between authority? Hindi. Ako, sa akin... Sige. Yung parang discipline between authoritarian, being an authoritarian tsaka yung pagiging disciplinarian. Yan. Yung balance, ibig ko mo sabihin. Yung balance between, Hindi kasi ito yung ngayon kasi, yung karamihan ng mga modern parents, laging may fear sila na masasabihin sila na grabe ang toxic naman ito ng mga magulang. Grabe, napaka mong magulang, gento kang magulang. Yung ako, sa totoo lang, hanggang ngayon naman, meron akong fear na may mga masasabi sa akin tungkol sa pagpe-parenting ko. Pero syempre, tinatry ko pa rin ilagay sa isip ko na parang, wala naman kayong pakialam, hindi ko kayo kasama sa bahay. So, ang makakapagsabi lang tungkol sa parenting ko is yung asawa ko. Yun lang ang pakikinggan ko kung tama ba yung ginagawa ko o mali yung ginagawa ko. Kaya yung mga ibang mga internet trolls dyan na mga nobody naman, nasasabihin, ganito yan. Ang naririnig nyo lang naman kasi yung mga kinukwento ko lang eh. Hindi ko kayo kasama sa bahay, hindi nyo naririnig yung sinasabi ng mga anak ko. So, hindi ko yan papakinggan. Pero sa akin, to answer your question para yung sa mga tungkol sa mga pagdidisiplina, kasi para sa akin, kung hindi mo didisiplinahin yung anak mo, yung mundo yung gagawa ng pagdidisiplina na yan para sa'yo eh. Pwede sila makulong. Yun mismo. Yun mismo. Yun yung And kasi minsan may mga magulang na ayaw manigaw, ayaw magparusa kasi baka matrauma yung anak nila. Pero dapat hindi naman kailangan matrauma eh. Hindi naman kailangan hindi kasi sigaw eh. Kasi tao lang tayo. Tao lang tayo. Yung mga magulang, tao, meron din tayo. Hindi tayo mga robot. Na minsan, mapupunta ka rin dun sa sa tipping point mo as a tao na mauubos yung pasensya mo, mapapasigaw ka. Ang importante, mag-bounce ba ka lang at i-explain mo bakit ka sumigaw. Tama. Tsaka yung at the end of the day, yung goal naman natin is not to raise obedient kids,
pero to raise responsible adults. Napakaganda naman ang sinabi mo doon, Ingo. Siyempre, sir. Ang galing naman nun. Parang, Parang pinag-isipan talaga, no? parang pinag-isipan mo talaga yan, ha? Oo. Salamat, dyan. mga papa. Oo. Magbabasa mo ba tayo salamat, ng comment? Marami bang comment doon sa nakaraan? Pwede natin basahin na lang sa recording bukas. Sige, tayo bukas. tayo magbasa. Next episode na lang kami. Salamat mga papa. Okay. Salamat mga papa. Okay. Maglalakad muna kami ni Sven at Sige. nakatunog. Bye-bye.